Matapos ang nakakakilabot na pangyayari kay Micaela, bumalik ang lahat sa baryo sa tila normal na estado. Masaya ang mga tao at abala sa kanilang gawain. Pero para sa akin, si Isko may kakaibang bagay akong nararamdaman. Parang masyadong tahimik, masyadong payapa. Minsan, ang sobrang normal ay mas nakakatakot. Lumipas ang ilang linggo at nagsimulang kumalat ang balita tungkol sa isang eskwelahan sa kabilang bayan. 4 na estudyante ang bigla na lang nagkasakit at tulala. Hindi maipaliwanag ng mga doktor ang sanhi ng kanilang pagkakasakit. May nagsasabing baka sakit lamang ito ng katawan, pero may mga bulong-bulungan na baka hindi na ito karaniwang sakit. Dahil sa aking pagkamausisa, nagsimula akong magtanong-tanong. Ayon sa ilang kwento, ang eskwelehang iyon may madilim na kasaysayan. Dati raw itong taguan ng mga sundalong Hapon noong ikalawang digmaang pandaigdig. Doon nila dinala ang mga babaeng Pilipina upang gahasain. Marami sa mga biktima ang nagpakamatay sa lugar na iyon. Ang iba naman ay pinatay mismo ng mga sundalo. Sa loob ng maraming taon, naniniwala ang mga tao na ang lugar na iyon ay pinamumugaran ng mga galit na kaluluwa. Pero habang lumilipas ang panahon, nawala na ang paniniwalang iyon. Sa modernong panahon, ang mga kwento ng kababalaghan ay tila nalimot na ng mga tao hanggang ngayon. Pinilit kong huwag pansinin ang balita, pero habang lumilipas ang mga araw, parang may bumubulong sa akin na puntahan ang lugar. Ang mga kabataang nag-aaral doon ay nangangailangan ng tulong. Isa akong doktor, at kahit pa nangahulugan ito ng pagharap sa hindi may paliwanag, hindi ko sila kayang balewalain. Isang umaga, nagpasya akong pumunta sa eskwelahan. Dahil wala namang mga modernong transportasyon sa aming baryo, kinuha ko ang lumang bisikleta ng lolo ko. Kalawangin na ito, at minsan ay sumasabit ang kadena, pero sapat na para makarating ako sa lugar. Habang binabagtas ko ang daan, unti-unti kong naramdaman ang pagbabago ng paligid. Ang mga puno ay tila mas madilim ang kulay, at ang hangin ay tila mabigat. Narating ko ang eskwelahan bandang 3:00 ng hapon. Ito ay isang lumang gusali na tila hindi na alagaan ng mabuti. Ang mga pader nito ay may bitak, at ang pintura ay nagbabalat na. Maging ang bakuran nito ay puno ng matataas na damo na tila hindi na nalilinisan ng maayos. Pagpasok ko sa loob, wala akong naramdamang kakaiba. Ang loob ay mukhang ordinaryo, mga lumang upuan, sira-sirang pisara, at mga kalat na papel sa sahig. Ngunit habang umiikot ako, napansin ko ang kakaibang pagkakaukit sa ilan sa mga pader. Mga lumang marka na parang isinulat gamit ang kuko o matalim na bagay. Sa kabila ng pagiging lumang gusali, may bahagi nito na tila may bakas ng puwersahang pagkasira. Isang oras akong umiikot, sinuri ang bawat silid, ngunit wala akong nakitang kakaiba. Wala ring pakiramdam na mabigat o presensya ng kahit ano. Nakita ko ang lumang aklatan sa dulo ng pasilyo at nagpasya akong pumasok. Ang amoy ng amag ay sumalubong sa akin. Mga luma at alikabok na libro ang laman nito. Napansin kong may isang libro na nakaangat mula sa istante, kaya kinuha ko ito. Nang binuksan ko, may mga pahinang puno ng sulat kamay. Tulungan ninyo kami, huwag. Hindi ko natapos basahin ang buong mensahe dahil biglang lumamig ang paligid. Pakiramdam ko'y may nanood sa akin mula sa likuran. Napalingon ako, ngunit wala akong nakita. Nagdesisyon akong umalis. Nang mag-alas 5 na, naglakad na ako papunta sa labasan. Habang nasa pasilyo, bigla akong nakarinig ng kakaibang tunog mula sa dulo ng pasilyo. Parang tawa at iyak na magkahalo. Napatigil ako. Sino yan? Tanong ko. Pero walang sumagot. Muli kong narinig ang tunog. Mas malinaw na ngayon. Galing ito sa banyo sa dulo ng pasilyo. Napalunok ako ng laway. Ang lamig ng paligid ay tila pumasok sa buto ko. Nagpasya kong sundan ng tunog kahit nanginginig na ang mga kamay ko sa takot. Pagdating ko sa harap ng banyo, napatigil ako. Ang pintuan ay bahagyang nakabukas. Sa likod nito parang may gumagalaw na anino. Marahan kong itinulak ang pinto at nang bumukas ito ng tuluyan, wala akong nakita. Tahimik ang buong banyo. Ngunit nang tiningnan ko ang salamin sa itaas ng lababo, nanindig ang balahibo ko. May lumabas na mukha mula sa likod ko sa refleksyon. Isang babae, dugwa ng mukha, at nanlilisik ang mga mata. Ang bibig niya ay parang may gustong isigaw, ngunit